So, maganda yung pagkakasalin po kasi, I stand in the gap, I look for someone among them. No? Sa ibang version kasi, I look for a man. No? Kung titignan ko po ngayon, mukhang konti lang ang man, ang name. No? Ang sabi kanina, ang Congress ay representatives of representatives. So, may mga kababaihan, may mga kalalakihan, may mga young adult, may mga youth. No? Siguro maganda every gathering po natin, kumuha tayo ng attendance. Sino ba ang attendance checker po natin? So sa attendance checks muna natin, bilangin natin kung ilan ang kababaihan, ilan ang kabataan, ilan ang young adult, ilan ang ang kalalakihan. Ang purpose po natin dito hindi para mang-check. Ang purpose natin dito, well represented ang church. Ganun naman tayo pag humarap sa Panginoon, well represented ang church. Tingnan mo po natin ang kaunti yung background ng nasabi ng kausapin ng Panginoong Diyos, si Ezekiel. Si Propetang Ezekiel, ay propeta po ito, si Ezekiel, ay narinig ang tinig ng Diyos sa panahon na kung saan ang kaharian ng Israel, na divided na po yung kingdom noon, Southern and Northern Kingdom. Pero mas pinili ng Diyos na bantayan yung kingdom ng Israel at saka ng Judah na exile, so umalis doon sa kanilang bayan. Si Ezekiel po ay galing sa Southern Kingdom, Judah. Yung Northern Kingdom ay Israel. So nahati yun. When the Babylonians attack, atake yung Babylonians, na pumili po sila ng isang puppet king. Alam niyo po ba ang Pilipinas ay nagkaroon din ng puppet president? Nung nasakop na tayo ng panahon ng Hapon. Para masabi lang na Pilipino pa rin, pero ang namamayani ay mga Hapon, ay pumili ang mga Hapon ng susunod sa kanila na leader ng Pilipinas. Hindi ko nasasabihin kung sino yun. Pero meron tayong puppet president. Ganon din ang ginawa po ng mga Babylonians dito sa Judah. Ang talagang hari noon, si Jehoiakim, ay nakaluklok, pero rebelde siya doon sa mga Babylonians So hindi niya kinikilala ang mga Babylonians. Kumbaga, kalaban siya ng mga sumakop dito sa bayan na ito. So, si Jehoiakim at saka si Ezekiel po ay yung mga unang na-exile ng mga Hudyo. And si Ezekiel ang siyang halos sa kausap ng Diyos para palakasin itong exiled group na ito. At dito sa pagkakaalis nila dun sa bayan na yan, doon nagsabi ang Diyos ng mga bagay para sa kanyang bayan. Ito po yung background. So while the Jews were living in exile, ang nakakalungkot doon, kaya sila mas paling ang Diyos dito sa Judah dahil mas kinikilala nila ang Diyos. Pero nung labas na sila doon sa Judah, nasa ibang lugar sila, itong mga Hudyo na ito ay they made an idols for themselves and murdering one another. So makikita po natin yan sa first 6 verses ng Ezekiel 22. Tapos, yung mga sumusunod po, from chapter 22 and onwards, we find God's people doing or exercising corrupt practices. So, narinig niyo yung salitang corrupt. So, yun pa yung word for the, sa panahon natin. So, they were doing or exercising corrupt practices. Ano yung mga corrupt practices? Dishonesty, yung mga nagiging unethical po sila, nilalampasan na nila yung hierarchy, they are being deceitful, mga kasinungalingan na lahat,
may mga illegal na ginagawa, nagpo-falsify sila, no? Hindi gumagawa sila ng hindi totoo. Yung adultery, minsan nire-relate po natin yun doon sa yung sumakabilang bahay. No? Pero adultery also ay mula sa Diyos papunta sa ibang Diyos. No? Or they are exercising yung tinatawag na usury or overcharging or extortion or daylight robbery. So isipin nyo mga ano na to, mga nasa kaharian na ito, no? And they were also exercising murder for hire, no? O muna sa kanila nun. Yung gusto mong may ipapatay para hindi ikaw ang talagang papatay, babayad ka ng papatay. Diba? So lahat po yan ay nasa Ezekiel 22. And the people had turned their eyes from God. Kahit na po ang kanilang mga namumuno sa loob ng templo, no? Ang pagkakasabi ay even the priests were violating the law. So ano yung binaviolate ng law ng mga priests? Yung temple laws. So ano yun? So 10 commandments yun. Mga utos ng Diyos. It is precisely at this time God is looking for a person who will stand in the gap for the people. He is looking for the likes of Abraham, that stood in the gap for Sodom and Gomorrah. No? Hindi natatandaan niyo ba yung storya nito? No? Sabi ng Diyos, lulupigin ko yan. Teka muna po, sabi ni Abraham, teka muna po, kung may makita kayong mga 100, lulupigin niyo pa ba lahat? Sabi ng Diyos, kung may makita ako 100, pero wala akong makita. Kung may makita po kayong 50, o pag may nakita akong 50, hindi ko lulupigin na. Pero walang 50, nagbilang si Abraham eh. Hanggang sa 10. Wala pa rin eh. No? Pero si Abraham ang siyang namamagitan. He is also looking for the likes of Moses, who will plead on the Israelites' behalf. No? Alam niyo pagka nagpa-pastoral prayer, ano yun eh, ang explanation ko doon ay sa mga tinuturuan ko noon sa LFP o kaya ngayon sa LLDP. Ang mga tumatayo sa pulpito during church of prayer or pastoral prayer, or you pray on behalf of the church, para kang si Moses. No? Si Moses nagpipray sa Diyos para sa kanyang bayan. Pero pagka ikaw nagpipreach, para ka rin si Moses, sinasabi mo yung sinasabi ng Diyos para sa iyong bayan. No? Kaya, nasa gitna si Moses. No? Kaya yung tumatayo po sa pulpito, nasa gitna yan, nang nag-uumpog ng bato. Utos ng Diyos, ayaw pakinggan ng tao. Gusto ng tao, hindi naman po pwede sa Diyos. Sino ang kawawa? Yung nasa gitna. The Lord is looking for someone who will stand in the gap. No? Or the likes of David, the shepherd boy, na lumabas mula doon sa maraming mga matitipunong mga lalaki para kalabanin si Goliath. Because that means, pag tinalo ni Goliath yung mga bukbo, talo sila. Pero kailangan matalo si Goliath. Pag natalo si Goliath, pasok ang ang mga Hebreo, ang mga Israelita. No. If God did not find anyone, He will surely bring down His judgment upon His beloved people. No. Nung inaayos ko po ito, hindi pwedeng hindi pumasok sa akin yung naglingkod sa Bogo City, sa Cebu. Ako po may mga kakilala doon sa Bogo City. No? Tapos nito, nagkalindol din sa Davao. No? Tapos nagkalindol din sa Isabela. Pinapagitaan na tayo. No? 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 Pero ito yung maganda. Sabi nga, makakamba ba tayo? Kunyari ngayon gumalaw dito, ano gagawin natin?
Baka maiwan, baka may maiwan dito, baka mayroong maiwan dito. No? So, ang ganda, no? Prayer Congress. Alam naman natin na hindi ibibigay ng Diyos ng hindi natin kaya or hindi natin alam. It is precisely at this time God is looking for a person who will stand in the gap to the people. Tinitingnan ko, pero sorry hindi ako nag-attendance, pero alam niyo po bang may gawain ng mga kababaihan ngayon? Hindi po ito pang-konferensya lang. So, ibig sabihin national ito. No? Kaya mas pinili noon na umattend ng mga kababaihan noon. Kasi ngayon, prayer congress natin. So, ibig sabihin, mas pinigyan ng halaga natin na magtipon-tipon. No? At pinahintulutan ng Panginoon na tayo ay magkaroon ng ganito. Una, maganda yung panahon. Kahapon po ay umuulan. No? Nakaranas kami ng biyahe natin dito umaga, ang konting baha. No? So he is looking for the likes of Moses, Abraham, or just a shepherd boy like David, no? Who will fight or who will stand in the gap. So ano po ang ibig sabihin ng standing in the gap? In biblical times, kung babasahin po natin ang banal na kasulatan, lalo na sa Old Testament, kailangan nilang maglagay ng haligi, ng wall. Kayo po ba'y nakapunta na sa Intramuros? Alam niyo yung istorya ng Intramuros? Sa labas, nung panahon ng Hapon, hindi pa naman ako buhay noon, pero ako mahilig makinig ng kwento. Alam nyo, yun ang mga gusto kong kausap ay yung mga nakakaalam noon. No? Kaya gusto kong kausap ng tatay ko. Kasi tatay ko na nabuhay po siya nung panahon ng Hapon. No? Naabutan niya, 1901 siya pinanganak. So, binata na ako noon, nag-uusap kami. No? Huwag niyo nagtanongin kung anong kaharap namin. Kape yun kape. Nagkaharap rin po kami. Tapos ako nagtatanong, sinasabi niya kung ano nangyari. Nung panahon ng Hapon, habang merong mga unrest, mga kaguluhan, sa loob ng Walled City ay nagkakaroon ng kapiestahan. Andun po yung mga mayayaman sa loob ng Walled City. Kung hindi pa kayo nakakapasok sa Intramuros, sa loob, magandang paminsan-minsan ay tingnan natin ito. Huwag po dun sa Fort Santiago, saka na yun. Yung Walled City. Pero sa ngayon po ay marami na po mga restaurant dun sa loob. No? Pero pagpasok niyo pa lamang po, galing kayo dito sa Meloneta at nakaramdam kayo ng mga bricks, yun na yun, umpisa na po ng Intramuros yun. Hanggang doon sa may simbahan doon sa may pier. Ikot na yun. Dapat walang butas yun. At ang magiging butas lang ay yung silipan na maliit kung may kalaban or may dadating. At merong may mga butas na iba at ayun naman ay saksakan ng mga baril o kaya ay ganyan. Sa Jerusalem, makikita po natin yung Palestine, yung Jericho, yung ancient Jericho, gano'n, no? Kita niyo dalawa. Ang nakatira po doon sa outer na wall ay yung mga common. Ibig sabihin yung mga middle na mga tao hanggang masa. Yung meron kasi tinatawag na Borghese, di ba? Bourgeois. No? Alam niyo po bang, pag sinabing sa atin kasi, pag sinabing Borghese, sobrang yaman nila. Hindi po. Ang mga bourgeois ay yung middle class. No? Tapos may masa. So doon sila nakatira dito palabas. Yung nasa loob, yun yung mga talagang mga eleganteng tao, yung mga talagang mga super yaman na tao. No? Dito ang apelyido ay Sobel.
Ayala, Monica. Pareho lang po kami yun eh. Hindi po kami mayaman, mayabang lang. Mayabang lang, no? Doon yun, ganon. No? So, solid yun, walang butas yun. Yung, tignan nyo itong Jerusalem, no? The ancient wall of Jerusalem. No? Ang taas niya. Tapos may mga butas. Doon lang sumisilip yung mga bantay. Palibot po yan, ang laki niyan. No? Ang haba niyan. No? So, this wall was a fortification or a defense against enemies or any calamities. No? Napakapalad po ng Israel, no? Hanggang ngayon. Kasi bihira silang dalawin ng malakas na bagyo. Wala tayong nababalitaan. Bakit? Kasi nandun yung bundok ng Zion. At yung bundok ng Zion hanggang ngayon, Psalms 125:1. They that trust in the Lord shall be like Mount Zion, which shall not be moved by any circumstances. Kaya kung meron mang dumating na mga malalakas na sandstorm, ang Israel po hindi. No? Bakit ang mga nando sa Middle East meron parating food? No? O kaya nandito. Kasi anytime dadating po yung sandstorm, hindi nila alam. So pantake po yun. At luluhod na lang po sila. Kasi lahat, ang mga buhangin na pino, papasukin talaga eh. Pero pag inabutan kayo sa open, itatakip nyo lang po yun. So, pagka nagkaroon po ng butas, when a hole was found in the wall, no? Nagkaroon ng butas, normal po yan kasi tinutok-tok po yan ng mga ng mga ibon. No? Lalo na pagka nagkakaroon na ng moss. Nagkakaroon na ng lumot. No? Marami nang tutok-tok dyan. No? Hanggang sa unti-unting mabubutas. No? So it was a grave importance to be repaired. Kailangan ayusin yan. And during battles, sa panahon ng labanan, defenders would have to swarm a hole or breach in the wall para to protect the other people, the citizens of the town. So, kaya may mga talagang dumidikit po doon. No? Natatandaan niyo pa yung fable na yung batang nagsabing, there's a hole. No? Nung pala hindi totoo. Kaya nung nagkaroon na ng butas na doon sa dam, hindi na siya paniwalaan. No? Pero dito, hindi niyo pwede sabihin yung gano'n, no? May butas. O hindi, wala nang magsasalitang may butas. Kung pag nakakita ng butas at hindi yun nagawa at nakakita ng kalaban malayo pa lang, tatayo na yun doon sa gitna para pag silip ng mga kalaban, akala buo pa rin. No. Now, who will stand in the gap? No? So, a breach or a gap in the wall that was not repaired or defended would mean the city will fall. Kayang-kaya ng pasukin ng kalaban yan. No? So habang ginagawa ko po ito, naisip ko ang Pilipinas, mukhang nagkaroon ng hole at wala nakakita na. O kaya pinabayaan yung wall din. Or merong nagbutas para pumasok ang kalaban. Na hindi natin alam ang kalaban na pala. No? So God's people had a hole in their wall. So kung ang Jerusalem o ang Palestine o ang Jericho nung panahon na yon ay merong wall, ang bawat mananampalataya, ang bawat tinawag ng Diyos ay merong ding pader. No? Buo. And who is our wall? Jesus is our wall. No? Pero kapag hindi natin pinansin si Jesus sa ating buhay, magkakaroon ng butas yan. So like Jerusalem, like Jericho, God's people today had a hole in their hearts. No? Merong physical na may butas ang puso eh. No? Maliit pa lang. No? Buti yun, nare-repair. Sana yung butas po ng bawat mamamayang Pilipino, lalo ng mga Kristiyano, ay ma-repair din. No? Bakit?
Yung bodas pong yun ay tinitingnan natin na kasalanan. Sin had breached the wall and the people were falling. No? Sino ang nahihirapan kapag nagkakasala ang bayan ng Diyos? Yung mga tao rin. No? When Ezekiel shares the words, God has spoken, he is telling the people that God is prepared to send down His wrath and destroy His people. Judgment is coming. So, naririnig na natin ngayon ng mga ugong na gano'n. Could this be God's judgment? In the modern world, sa panahon po natin ngayon, hindi na lang tayo modern world po no? Kundi post-modern world. No? Sabihin, ano na tayo ngayon? Masyadong moderno na tayo ngayon. No? Sabi ko nga nung isang nung panahon na yon, ang mga sinasayaw lang po ay mga interpretative dance. Ngayon po nakita po natin ang mga TikTok na pero ang sound na yun. Pero for the glory of God. No. So we do not have walls surrounding our cities. In this post-modern world, we do not have walls to surround our cities. Pero ang binibuild po natin ay mga armaments. Nakita, unti-unti tayong pinapasok sa dagat. So anong ginawa natin? Pinag-usapan lang po muna natin Pilipinas. Ginawa natin, tumawag tayo sa Amerika, tumawag tayo sa Israel, tumawag tayo sa India, no? Tumawag tayo sa yung mga naggagawa ng mga malalaking barko. So ngayon, marami na tayong barko. Hindi lang basta barko, kundi barkong pangdigma. No? Pinalakas na rin po natin ang ating eroplano. So may mga fighters na po tayo. Noon po, no, nung ako po ay medyo Superman pa, lumilipad pa, 6 lang po ang fighters natin. No? Ngayon, sobra-sobra na po sa dosena, mga 2 dosena na po ang fighters natin. At iba't ibang bansa ang nagsusupply niyan sa atin hanggang nag-offer na ang Japan. No? So, the wall of protection for the people of the wall that protects the people now is God's love. No? Hindi na physical, kundi pagmamahal po ng Diyos. No? Doon natin sana maramdaman kung gaano tayo kamahal ng Diyos despite of sa kabila ng lahat ng bagay nito. When we stand in the gap for others, we are asking God to help them when they cannot help themselves. No? Nasubukan niyo na po bang tumulong tapos kayo naman ay nangangailangan din? No? Nasubukan niyo na ba yun? Yung nasubukan niyo na bang magbigay, usapin po natin pera. Nasubukan niyo na ba o naranasan niyo na pang magbigay pero nangangailangan kayo? No? Nasubukan niyo na bang magpayo na kayo ay may problema? No? Nasubukan niyo na bang makiiyak sa kapwa ninyo na kayo naman ay nagdadalamhati? No? Meron akong kilala na iinumin na lang niya yung gamot niya, yung maintenance, mas kailangan ng isa, binigay niya. No? Kaya ba natin yan? We are asking God to protect, to care, and to assist others when all seems lost. Yan po ang pagiging isang Kristiyano. No? When we stand in the gap, we are working to accomplish God's will for His people. No? I usually say this, to others, no? We are the invisible Christ. No? Doon sa hindi nakakakilala sa Panginoon, pag tinulungan natin sila, na walang hinihiling kapalit, na basta tinulungan lang natin sila, sa kanila, tayo yung tagapagligtas nila. No? Merong isang tao na hindi niya alam kung saan niya kukunin yung panggastos nila sa araw-araw,
naririnig ng kapitbahay yung iyak ng kanyang mga anak, no? So hindi niya ano yun, inintay niyang dumilim, tapos na wala na, natulog na lang sa gutom yung pamilya. Naglagay siya sa isang plastic ng kanilang ng kanilang groceries at nilagay doon sa pintuan. Pagkagising sa umaga, no, tuwan-tuwa yung mag-asawa dahil meron silang grocery na nakita doon. Pero pinagtanong nila, wala naman sinabing ewan. So sabi nila, tumingin sila sa taas, sabi niya, salamat po. No? Tapos, pagkaraan ng 2 araw, meron na naman. May nilagay na naman siyang bag of groceries doon. Nakita niya yung kapitbahay niya, salamat po, gano'n ang gano'n. Hanggang sa umabot na isang buwan, yung tingin na gano'n sa taas ay hindi na nasa taas. Nakatingin na doon sa bahay niya, salamat po. To others, we are the invisible Christ. If we continue to help, to give aid, despite na tayo ay nangangailangan din. Dahil hindi naman natin yan iniisip, pero hindi rin naman tayo pababayaan ng Panginoon. No Christian wants to see others hurt. Pagka tayo ay natutuwa at mayroong nasasaktan, tanungin natin sarili natin, Kristiyano ba tayo? No Christians wants to see others scared or hopeless. We desire, like God, to see people come to know the saving grace of our Lord. Yun ang isang mission natin, na makita ng iba kung paano tayo nakaranas ng biyaya at kaligtasan ng Panginoon. Wala tayong nakitang nag-iisang langgam pagka yan ay nakakuha ng matamis. No? Kukuha siya, naglalakad sila. Pero pag nakakuha siya ng isa, babalik yan, hindi mo na siya kukuha. No? Pero ano yan, titikim muna po yun. No? Tapos uuwi yun. Pag uwi nun, kasama na niya yung marami. Sipin niyo yun. Tayo, ganun ba tayo? O, ako lang ito. No? And when we give, who gives the credit? No? When we give, who gets the credit? Tayo o ang Diyos? No? So, we don't want anyone to be a victim or spend eternity in hell. No? That's why we pray. No? We do not only pray for safety for ours, kundi safety para sa lahat. Accomplishing this goal means we must protect the gaps in the world. Mga kapatid, na malaki na ang butas, kaya pinapasok na po tayo ng kalaban. Nag-i-enjoy na po yung kalaban. At hindi natin napapansin, unti-unti na silang dumadami. Hindi natin napapansin. Ano pa rin kalooban pa rin ng Diyos, it is still God's grace sa Pilipinas sa atin. Sa panahon natin ngayon, nadidiscover natin ang mga bagay nito. Na noong pa pala nangyayari ito. So, siguro nag-iisip nyo yung corruption, matagal na yan. Kaya na ngayon natin natin. Pero ang isang tingnan natin, kahit na po yung church ay nagkakaroon na ng nagkakaroon na ng bahid na katulad ng sanlibutan. Meron po akong article na sinulat at siniyed ko sa mga ilang pastor yun. Siguro over 500 na pastor sa Cebu. Hindi ko po sinama si Nessie nun kasi mamamasahe. Pero ako po ay tumayo sa over 500 na mga pastor. At ang isinyer kong topic is when the church becomes like the world. Mga kapatid, ang iglesia ay nagiging katulad na ng sanlibutan. Obserbahan po natin. Sana po, ako naman tinitingnan ko po ang Sukat Evangelical Church. Hindi pa naman tayo like the world. Pero let us be reminded of and be aware na baka dumating sa atin na
ang takbo natin ay parang sanlibutan na. No? Kaya magandang pag-aralan natin yan. No? Let us be on the guard. Let us stand in the gap between those situations. No? So standing in the gap means we are working for the kingdom, not for ourselves. No? We are planting the seeds so the Holy Spirit can work in the hearts, in our hearts. We are tending the field so that no one leaves this earth without Jesus. Na? Nung homefront discipleship, sasabihin ko sana to, pero ngayon maganda kong sabihin. Alam ko naman ang bawat isa sa atin, mahal natin ang pamilya natin. Ito ba? Na? Pag sinabing pamilya, may extended family pa. Na? At may mga loved ones pa. Na? What if tayo po ay itinataas na ng Panginoon? Yung tawag nila doon ay rapture. Na? Itinataas na tayo ng Panginoon. Tapos makita natin yung isang anak natin ay naiwan. Anong pakiramdam niyo? Or yung isang kamag-anak niyo o mahal niyo sa buhay ay naiwan. Anong pakiramdam niyo? So, we stand in the gap so that no one leaves this earth without Jesus. We are preparing others for a harvest that will be gathered in heaven. Tandaan po natin, may panahon ng paghahasik. Ngayon po yung panahon ng paghahasik. At dadating ang araw, dadating ang panahon ng pag-aani. Sana, pag-ani po ay hindi mapabilang tayo or yung mga mahal sa buhay natin o yung mga kapatid natin na alam natin na kasama natin sa pananampahan na nahihiwalay dun sa tunay na ani. Meron po akong isang sermon din na like us but they are not us. Yun ang title. Katulad natin, kamukha natin, talo pa nga tayo sa pagtataas ng kamay, sa pagpupuri. Pero hindi pala. Kamukha lang. So, meron lang po akong tatlong bagay na gustong iwan sa inyo para tayo ay tumayo in the gap. Tayo ay maging tumayo between the gap. Meron na pong namagitan sa atin. Purihin po natin ang Diyos. Dahil siya mismo ang sa pamamagitan ng Panginoong Jesucristo, tumayo na siyang namagitan na po sa atin. And that is the symbol of the cross. The symbol of the cross, di ba ang cross ganyan? Plus sign yun, yung plus sign. Kaya lang yung plus sign, equal yun. Pero ito ay maliit yung itaas, mahaba yung isa ibaba. Yung vertical line. At ang ginawa po ng Panginoon ay yung cross na yun ay naging simbolo na siya yung nag-stand in the gap between us and God. Siya na ang namatay para sa atin. He exchanged places with us. Di ba? Ang sarap pakinggan nun. Nung nagtatrabaho pa po ako, yung kapatid ko na nung time na yun ay nasa PAL, ay tumawag. Sabi niya, nakabangga ako. Alam ko walang lisensya. Sabi ko, akala ko nasa PAL ka. Oo nga, sa loob ng PAL, nakabangga ako. Anong lagay? Dinala na sa Makati Medical. Okay, puntahan mo. Pero, kailangan magkaroon ka ng lisensya. Kaya nga kita tinatawagan. Alam niya, good boy ako, makakagawa ako ng paraan ng lisensya. Sabi ko, hindi, ibigay mo yung lisensya ko. Exchange, Jackie. Okay lang na ako yung basta hindi naman kinailangan na po ng lisensya kasi sa loob. Alam niyo yung nabangga niya ay kasamahan niya. Kaya siya tinawag na naging nakilala siya sa tag 22. Yung tag na yung nakikita niya manghihila ng eroplano. Yung may lisensya siya doon. FAA pa, CAA, FAA. May lisensya siya doon. Pero yung driving, wala siyang lisensya. Sa aming magkakapatid, dalawa lang kami may lisensya ng maneho. Siya wala. Nabangga niya yun, paatras. Hindi niya nakita may tao. Durog.
ang kalahating katawan. Na? So, sabi ko, wala kang magagawa dyan. Sabi ng nanay ko, wala kang magagawa dyan, parati kang dapat sa ospital. Na? Ganun. Pero, alam niyo po bang nakalakad yung tao yun? At nagpasalamat pa siya dahil 1.5 years siya sa Makati Med. No? Binuo ng mga doktor ng ano niya. At nagpasalamat pa siya sa kapatid ko dahil kung di dahil sa nabangga siya, hindi niya makikilala yung mga papangasawa niya. Nurse. Nung kinukuha siyang abay, sabi niya, wag na. Okay na. So, 3 ways to stand in the gap. First, let us pray. Akala natin simple lang mag-pray. Mga kapatid, napakahirap na trabaho ang mag-pray. No? Napakahirap na trabaho. Kasi kailangan maayos ang puso mo para lalo mong makausap ang Diyos. So, kailangan ayusin muna natin ang relasyon natin sa Diyos. Pangalawa, dapat malaman natin na prayer is a weapon. Si David is a man after God's own heart. Kaya si David is a man of prayer. Pero tignan niyo yung ginagamit ni David ng mga panalangin. Basahin niyo yung ilang mga awit po dyan. Bukod pa sa Chronicles. No? Sabi ni David, Panginoon, nakakakita ang mga tao ko ng alikabok. Ibig sabihin, susugurin kami. Ganon, no? Ganon siya kakausap ang Diyos. Nilalangan ko ngayon ang sarili ko ng imaginary line from east to west. Huwag mo silang palampasin dyan. Ganon siya katindi. Dahil pag lumampas po sila, ako na ang papatay sa kanila. Ikaw na ang pumatay sa kanila. As translated po ito. Ginagawa ng Diyos. So prayer is a weapon. Pero sana, mga Kristiyano, huwag natin gamitin ito para mahirapan yung iba. Magtapapo sana siya. Yung mga kaaway ko magkasakit po sa no? Pero, pwede nating ipanalangin yan, but let us be sure na kaya natin yun. Pero pag hindi naman sinagot ng Panginoon yan, huwag na sabihin, ba't ito sinagot? Hindi, ang ginagawa ng Diyos, inaayos niya yung sarili natin. Hindi sila. Or may ginagawa ang Panginoon para sa kanila. You know that prayer moves the hands of God. When we pray, God's hand moves. Kaya, ang prayer meeting po napakahalaga. Kasi when the church prays, the hand of God moves. When everybody prays, no? Imagine niyo na lang, bakit lumalago ang Sukat Evangelical Church? Kasi every prayer meeting may dumadating. Come hot weather or rainy season, may dumadating. No? May nagpipray. Kaya, nakikita ng Panginoon na merong mga nagpipray, inaayos niya ang Sukat Evangelical Church. No? Isipin nyo, kung ang lahat ng sumisimba tuwing linggo ay nasa prayer meeting, naku lalong malakas ang Sukat Evangelical Church. Remember Esther? No? Sabi niya, haharapin ko yung hari. Alam niya, mahirap lapitan ng hari, lalo na kung mayroong request. So, kaya lang, sabi, papatayin silang lahat eh. No? So, sabi niya, pupunta ako sa hari. Pero, pray and fast. When I go to the king, pray and fast. So, nung pumunta na siya doon sa hari, no? Paglabas niya, no? Nagpuri silang lahat kasi nagtago ang puso ng hari. You see how prayer moves the hands of God. And prayer can move mountains, di ba? No? Sabi ko sana Pastor Lance, nung Miyerkules, no? Sabihin mo to sa bundok na to, umalis, aalis yun. No? But these mountains cannot only be physical. These mountains can be a mountain of problems, a mountain of financial weariness, a mountain of relationships, no? Sasagutin ng Diyos yan. And prayer is power. Prayer is not a ritual that depends on closing our eyes,
and putting on holy faces. Sometimes we do not need to kneel or to sit. We can pray while walking, no? While driving. Siguraduhin nyo lang yung mga nagdadrive pag nag-pray kayo, huwag kayo pumikit. Pwede naman po hindi pumikit, no? Or working. God responds to a two-word cry for help in the middle of a busy afternoon. Just like He does to a focused prayer time after reading scripture in the morning. No? Pagkatapos natin quiet time, nagpe-pray tayo. Ganon din ang pagdinig niya kahit na in the middle of the day or sa busyness natin nag-pray tayo. Ang Diyos naman po hindi siya meticulous ng Diyos eh, no? Sabi ko nga parate, ang Diyos mababaw lang ang kaligayahan. No? Magsalita lang tayo na, Panginoon, makasakay sana ako para huwag kong para huwag kang mali. Sagot tayo nun. No? Panginoon, ang tagal ko na hinahanap to, hindi ko makita-kita, sana makita ko. No? Hinahanap niya yung salamin niya. Nandun pala yung salamin niya. O kaya suot-suot niya yung salamin niya. So praying for others is the best way to stand in the gap. Nagkaroon na po na ba tayo ng panalangin na hindi tayo nag-pray para sa sarili natin, kundi para sa iba. Natapos na yung panalangin natin, hindi na natin na ipag-pray. Tapos biglang, nakalimutan ko yung request. Pero wala ka ng time. Lo and behold, kahit na hindi mo sinasabi, dumadating din sa'yo. Sinasagot din ng Panginoon. Because God will answer more prayers if we pray for others rather than ourselves. So, there are people all over the world living in crisis or in opposition to God. Mga tao na nasa workplaces, sa mga pamayanan, even sa mga churches, maging sa ating pamahalaan, at mga institusyon, lahat sila nangangailangan ng panalangin. No? Pagka nagbubukas po ako kami ng TV, tapos yung balita, tapos nakikita niyo yung taong doon na gulo ang buhok. Sino yun? Tapos salita siya ng salita doon sa DPWS. Gulo yung buhok niya. Si Vince Dizon. No? Bakit siya nilagay ni Presidente Marcos doon sa DPWS? Ang sarap-sarap ng buhay niya doon sa isang pinamamahalaan niya. Malamang may nakita si Presidente Marcos na ito ang mag-aayos sa DPWS. Or inaayos niya nga, pero yung itsura niya hindi na maayos. You see, sometimes, ang tingin ng mga tao sa atin hindi tayo maayos. Bakit? Kasi nilalapit natin sila sa Panginoon. No? Pero huwag natin kakalimutan din ng mga ayusin yung sarili natin. Talagay ko, iniisip ko, ito pang si Vince natutulog pa ng at least 4 hours. No? O baka pagtulog niya, panaginip niya, pupunta ko bukas sa Isabela. Bukas pupunta ko sa Isabela. Papausapin ko to. Pero niligay siya dun eh. So kailangan natin ipag-pray siya. Hindi lang naman siya ang kailangan natin ipag-pray. Ipag-pray din naman yung na-identify sa mga corruption. That God can change their hearts. So, God was looking for someone to stand in the gap for His people. And He is still looking for people to stand in the gap today. Anong po ang sabi sa 2 Chronicles 7:14? Basahin po natin. Ready? End. Seek my face and turn from your wicked ways. Then I will hear from heaven and will forgive their sin and heal their land. Sino po yung tinutukoy ng Diyos na yan? Hindi lang sila, kundi tayo. Kung tayo ay mga taong tinawag sa pangalan ng Diyos, so meron tayong common denominator o common name, and that is Christian. Or we bear Christ's name. We bear Christ's name. No? Will humble themselves. So tayo ang magpapakumbaba. Hindi sila.
tayo ay magpakumbaba at manalangin and pray. At hanapin natin ang kanyang mukha. Ay, mahanap ba natin ang mukha ng Diyos na hindi nga siya dinescribe sa Bible? Pero remember, God is love. No? So alam na natin ang itsura ng pag-ibig. No? Dahil na-experience na natin yan. And seek my face and turn from their wicked ways. O tayo yung sinasabihan niya. No? Then, eto na yon. Will I hear from heaven and will forgive their sins and heal their land. Tayo po yun. So, lahat ng gagawin natin, lahat ng pagtayo natin sa pamamagitan, no? Pamamagitan on behalf of or standing in the gap ay para sa iba. Kasama na po lahat na kanyang pagagaling. When we answer the call to pray, we follow the command. No? When we answer the call to pray, kapag sinabi na pagka tumugon tayo sa panawagan, tayo manalangin. No? We follow the command to intercede. Ano ibig sabihin po ng to intercede? To mediate, to negotiate, to ask on somebody's behalf. Kaya meron pong intercession prayer. Kapag sinabing intercession prayer, hindi po tayo mananalangin para sa sarili natin. Papanalangin po natin ang iba. So we intercede on behalf of them. We ask on somebody's behalf. Sabi dun sa Romans 15:30, I urge you brothers, by our Lord Jesus Christ and by the love of the Spirit, to join me in my struggle by praying to God for me. Si Paul yan, kasi papasok siya sa isang lugar na halos walang mananampalataya o naniniwala sa Diyos. So sinabi niya, mga kapatid, ako po ay nakikiusap sa inyo sa pamamagitan ng ating Panginoong Jesucristo at sa pamamagitan ng pagmamahal ng Espiritu Santo. Kasamahan niyo ako sa pagpupunyaging ito na manalangin sa Diyos dahil papasok ako doon. Yun din po yung request ko nung kami po ay mag-mission ni Messi. Hindi ko kailangan ng supportan nyo. Ang kailangan ko ay panalangin ninyo. Pero kung sasamahan niyo yung panalangin ninyo ang suporta, maraming salamat din. That goes along with, no? Kasi ang pupuntahan namin na mission ay yung nakita kong walang Christian church. So, salamat lang sa Panginoon nung umalis kami doon, meron ng Christian church. Kaya lang struggle. No? Ang tawag nga sa amin doon ay Iglesia ni Kulapu. Alam niyo Kulapu? Yung boting maliit na yan, yung shock tong, Kulapu yun. No? Sabihin, pangalawa, second way that we can stand in the gap. Serve others. There are people all around us that need a helping hand. Marami sa paligid lang po natin. When someone is struggling in our community or in our neighborhood, pray about how you can help and then act on God's instruction. Huwag lang yung gusto lang natin. Pag-pray natin, at sigurado kapag pinag-pray natin sila, bibigyan na tayo ng instruction ng Diyos. Let us just be sensitive kung paano tayo bibigyan ng instruction ng Diyos. Check po yun, bibigyan tayo ng instruction. Kasi ililid naman tayo. When you help someone in need, you are giving them a chance to work out the wrong things or the problems in their lives. You also are sharing the love of God with them. So yun ang yun po ang isang pinagagawa ng Panginoon sa atin. When we help others, it is as if we are saying, God loves you. Pag hindi sila nag-thank you, okay lang. Pag hindi sila nakangiti, okay lang din. Pag sila ay nakasimangot at tinanggap yung natin, yung bigay natin, okay lang din. Hindi yung pambira, pinulungan na, wala man lang ako narinig. Naalala ko po yung sa nung panahon na yon, sino dito yung nakaabot na may bus na MV? Yung kulay pula, MV.
Tandaan nyo na pala. Hindi, yun yung bumapasok sa UP. From Baclaran, MD. DM tsaka MD, pero mas una po yung MD, tapos DM, tapos yung kulay dilaw. No? Yun pumapasok sa sa loob ng UP, Diliman. Punuan yun parati, lalo na pag pumasok na doon sa may, alam niyo yung papuntang Commonwealth, papasok na ng UP Diliman. Puno yun. Pero malalaman nyo, yung nasa Scholar Society, yung mga scholar ng bayan, no? Na kahit na sino, pag sila'y nakaupo, tatayo yun at pauupuin nila. Isa yun sa policy ng Scholar Society, no? Na to give way for others. Kahit saan paraan. Nakapila ka, dahil merong tusok-tusok mo, may tusok-tusok na ito sa loob ng UP, nauna ka, pero mayroong manasa ulit, magpapahuli ka, simauna ka. No? Doon yung malalaman, scholar ko. No? Merong isang natanggalan ng scholarship. Alam niyo kung bakit? No? Nagpaupo siya. Tapos, nakatingin siyang gano'n. Ay yung pinaupo niya, wala. Dead man lang. No? Tapos sabi niya, ha? Sabi niya, bakit? Akala ko nadinig ko, thank you. Sinumbong siya sa dean. Tanggal ang scholarship niya. Kasi you do not need a reply. Kasi yun na lang yung pwede mo ipambayad dahil scholar ka ng bayan. So, serve others. Meron po akong alam na church sa Singapore who would build funds for, meron silang nakalagay doon sa just in case purposes. Na, meron kaming sinisimbahan ni Nessie doon. Yung offering plate po ay may color code. Isang kulay red, isang kulay blue, meron isang kulay na isa. Doon sa church na alam ko po, bago doon sa sinisimbahan nila. Ganon din po. Kaya lang, yung color white, yung pouch. Sasabihin naman this color red, ganon naman magsalita. This color red is for the general fund. This color blue is for our preacher. No? Kaya yung preacher po, nagpe-pray pag gumagano na. For our preacher. Nagsalita ako doon. Hindi ako nag-pray. Si Nessie nagpe-pray. Tapos, this white is for just in case purposes. Alam niyo yung church nilang yun? Meron silang everyday 24/7 na bukas ang pintuan nila. Pag may pumasok, lahat ng papasok doon magpe-pray o kaya kukuha lang ng kape. Pag o kaya may mga balabal doon kasi iniginaw o Yun yung sinusuportahan ng just in case purposes. And I know of a church in Manila na tinawag nila yung fund na yon ay Macedonian Fund. Alam niyo ba yung story ng Macedonia, sabi ni Pablo? No? Sinabi niya sa mga Corinthians hey guys, sabi ni Pablo sa mga Corinthians, tignan ninyo, ang yaman ninyong simbahan. No? Corinthian Church napakayaman. Kahit sa inyo daan, napakayaman. Pero nagulat ako dito sa mga taga-Macedonia. Ang hirap na nila, wala pa silang talaga siguradong pagkakitaan. Pero unang-una nilang ginawa ay magbigay. Una nilang binigay yung sarili nila bago nagsama-sama sila para tumulong. Kanino? Sa inyo. Tinulungan yung Macedonia, ng Corinthian Church ng Macedonia. Tingnan niyo yung 2 Corinthians 8. Makikita niyo po yung 8 and 9. Kaya nga sabi ni Pablo, there are two good things na nangyayari pag kayo ay nagbigay. Una, lalo na tumulong sa iba. Una, nakatulong na kayo. Pangalawa, pupurihin nila ang Diyos dahil sa pagbibigay ninyo. Serve others. Kung tawagin nila yun ay benevolent fund, pero pinangalanan nilang Macedonian Fund. Meron po doon na first time na nangyari yun na may kapitbahay na alam na pare,
tulungan mo naman ako mag-desisyon. O bakit? May hawak akong pera. Pero ito yung bill ng Meralco. Ang bill namin ay 581 pesos. Ang hawak ko ay 581 pesos. Ibabayad ko ba ito sa Meralco? O tignan mo yung mga anak ko na wala kaming kakainin sa loob ng isang linggo. Pero pagkaraan ng isang linggo, sasahod na naman ako. Ano to? Ibabayad ko ngayon sa Meralco o gagastuin ko para sa anak ko? Tayo, anong gagawin niyo? Alam niyo, ang utang, pag namatay, pag pinutulan sila ng kuryente, lalo sila kawawa. Hindi makaka-aral yung mga anak na. Pag pinakain naman, pagka binayaran naman nila yung kuryente, kawawa naman yung mga anak niya. Puro magdamag siya makakarinig ng iyak. No? Napakahirap po nun yung mga anak natin sabihin, gutom na ako. Naranasan po namin ni Nessie na nag-mission kami. Pero nakita namin kung paano nag-provide ng Panginoon. No? 10 o'clock na. Sabi ng panganay namin, Ma, gutom na ako. Si Nessie po tumingin sa akin, gutom na. Sabi ko, 10 o'clock pa lang ngayon, 12 kakain tayo. No? Laro ka muna dyan. 11 o'clock, sabi niya, Pa, gutom na ako. O hindi pa 12. Eh wala naman kami, wala kaming kakanin doon. Nasa mission kami. No? No? Nung quarter to 12, gutom na ako, Papa. Di talagang nagwawala na. Hintayin natin mag-gano'n sa bayan. Mga kapatid, bago mag-12, mga 3 minutes before 12, may kumatok sa likod ng bahay namin ng tinutuloy. Kakaloy, may nahulog na bumagsak na dahon, na saging doon sa inyo. Eto na, nilagay ko na. Tapos may mga atis po. Ang atis po doon ay hindi gano'n. Gano'n kalalaki ang atis. No? Sa Mabini, Batangas po yun. O yun. No? Marami naman po kaming bigas. Ulam lang ang wala. So, ang ulam atis. Saging, atis. No? Ang ulam ay saging. That's the life of a missionary. Pero we praise God. Kasi dumating ang kanyang provision. Ang itong ginawa po nitong kapitbahay ay, sige, ayusin mo yan, kasamahan kita, pagtitulog ka. Pero ang ginawa po nung kapitbahay niya ay bumili ng grocery for 1 week. At ibinigay. So, nakabayad na siya. Nakakain ba yung pamilya niya? Naitawid. Can we also do that? Let us serve others. Pangatlo po, be open to the Spirit's call. Since we have a good relationship with God, hindi tayo pababayaan ng Diyos at ang kanyang banal na Spirito ang kakausap sa atin. Ang kanyang Spirito ang kakausap sa atin. It may seem strange to discuss a personal characteristic of us when talking about standing in the gap for others. Pero it is important. When we stand in the gap, ang dapat nating isipin yung iba, hindi yung sarili natin. Katulad po ng mga tao doon sa ancient Jerusalem at saka sa ancient Palestine, pag nakakita ng butas, nilalagay yung sarili. Hindi dahil para sa kanya, kundi para sa kanyang mga kababayan. Ganon din tayo ngayon. No? Standing in the gap for others can only happen when we are open to the Spirit. Pwede po natin gawin yan na tumulong sa iba. Pero ang tawag po doon ay mga bukas lang ng palad na magtumulong. No? Ako po ay nasa SOS Children's Village. No? Isipin nyo, child caring institution. Wala namang hindi naman kumikita itong SOS Children's Village. Pero nananawagan ito hanggang doon sa mga simpleng labandera. Yung isang labandera po na kumikita noon, nung time na yun na nandun ako ng 50 pesos isang araw na laba. Bunto yun. No? Nagbibigay siya ng 5 piso, no? Sa SOS para
magpatuloy ang pagtingin dun sa mga neglected, abandoned, and orphan children. No? Kaya nakakapag-aral sila. Isipin niyo yung mga ganon. Pero tayo, hindi tayo gumagawa nun dahil gusto natin, it feels good. Gumagawa tayo, tulungan sila dahil gusto natin makakilala sila sa Panginoon sa pamamagitan ng paggagawa natin ng mabuti sa kanila. So, our personal relationship with God must be good before you can hear the call to help others. Ito po yan. Si author Brené Brown said, if we want greater clarity in our purpose or deeper and more meaningful spiritual lives, openness to the Spirit of God is the right path. Gusto po daw natin talagang sabi ni Brené Brown, kung gusto natin maging maliwanag ang purpose natin sa daigdig na ito at maging malalim ang ating spiritual life, maging bukas tayo sa pagtawag ng Espiritu Santo sa atin. No? Kasi yun yung tamang daan patungo sa Diyos. Pakinggan natin ang sinasabi ng Espiritu Santo. Pag meron tayong maliwanag na naririnig, huwag yan, mali yan. Pero ang pakiramdam natin mukhang tama, mas pakinggan po natin yun. We cannot hold anything back from God. Tandaan po natin, hindi natin pwedeng pagtaguan ng Diyos. Alam ng Diyos ang lahat ng nasa atin. To be open to the Spirit of God is to allow yourself to be seen to your heart, soul, and mind. We find our deeper purpose when we lay everything at the foot of the cross. No? We find our deeper purpose when we lay everything. Lahat po dalhin natin sa paanan ng cross. There will be nothing clouding our discernment of God's plan for our lives. Yes, God still respects even our privacy. Alam niyo ba, ang Diyos ay humihingi rin sa atin ng pahintulot? Pwede ba? Pwede ka bang tumulong? Sasabihin po yan ng Espiritu ng Diyos eh. No? Meron tayong dati hindi naman natin tinutulungan, pero nung time na yun, magtataka yung kasama na, ba't tinulungan? Parang gusto ko tulungan. So may urging ang Espiritu doon. Meron mga times naman na kaawa-awa, pero ayaw mo tulungan, hindi mo, walang sa'yo. Pakinggan mo yun. Baka hindi yun ang oras na para tulungan siya. No? Hindi yung ayaw, walang tumulong. No? Kahit na meron ka. Hindi, pakinggan natin ang Diyos. Kasi merong panahon ang Diyos para sa kanila. Ganon din sa atin. No? When we are open to the Spirit, we see the greater good in sharing our pain with others. No? So mga kapatid, ito yung magandang sikreto. If you have a problem, no? Humanap kayo ng may tao may problema, tunahin mo siya. Sigurado, pag sagot ng Panginoon sa kanya, wala rin ang problema mo. If you are in pain, tumingin ka doon sa ibang mayroong greater pain at tulungan mo siya. Or maging katabi ka lang niya and yung pain mo mawawala. Pag ikaw masaya, anong gagawin mo? Di no lang, ako na lang po. Hindi. I-share mo rin yung kasiyahan mo. Dahil lalo kang magiging masaya pagdating ng panahon na yan. Others will know they are not alone in how they feel. Someone has or does feel the same way they do. Tandaan natin, yung naranasan nila, baka maranasan natin kung di pa natin naranasan. Or yung naranasan nila, somehow naranasan mo na. Kaya ka nandyan. Buksan natin, tingnan natin yung 1 Corinthians 10:13. Alam na alam ni Mami Nitz ito. No? Ito yung mga memory verse ng Rejoice. 1 Corinthians 10:13. Basahin natin sabay-sabay. And No test or temptation comes really beyond the course of what others all you need to remember is God will never let you down. He'll never let you be pushed past your limit. The Holy Spirit to help you grow. Sa Tagalog po, wala pang pagsubok na dumating sa inyo at dinanas ng lahat ng tao. Sa halip, pagdating ng pagsubok, siya mismo ang gagawa ng paraan upang mapagtagumpayan niyo. Sipin niya. No?
lahat makakaranas ng ganong problema. No? Yung sila nagugutom, alam nga naman, hindi tayo nagugutom. No? Kung umulan sa kanila, umulan din sa atin. No? Kung binaha kila Ate Tess, kila Ate Tess lang ba? Sinira ko siya. No? Pero ano eh, somehow, no? Kaya there is no hopeless situation because there is a God of hope. No? Yun lang, kailangan niya tayo. No? To be His hands, His feet, lahat tayo ang kakasangkapanin ng Diyos. No? When we are open to the Spirit, we see the greater good in sharing our pain with others. We can be an encouragement. No? So, saan natin unahin? Acts 1:8, sa ating Jerusalem. Pagkatapos saan? Sa ating Judea. Tapos Samaria, hanggang sa dulo ng daigdig. Ang nakakalungkot po ngayon, kahit sa mga seminaryo at Bible school, ang unang iniisip pag sinabing misyon ay sa ibang lugar. Una natin yung kaya mayroon tayong home front discipleship. Siguraduhin natin ang pamilya natin nasa Panginoon. Pag sigurado tayong ang pamilya natin ay nasa Panginoon na, di yung kamag-anak natin. Pagkatapos ng mga kamag-anak natin, isabay na natin yung kapitbahay natin. Kasi Judea and Samaria. Then, to the uttermost part. Saka na tayo pumunta. Meron nagsabi, we need missionaries. Meron nagtanong, saan po magmi-mission? Korea. Ang dami nagtaas ng kamay. South Korea, hindi North Korea. South Korea. Ang dami nagtaas ng kamay. Pero for all you know, mas maraming nangangailangan dito sa Pilipinas ng pag-mission kaysa sa Korea. There was a time in Phidias, sa Phidias. Usok-usok po yung pag-mission. Kami nila kami nila Clem Guillermo. Sabi namin ni Clem, wala nang natira sa siyudad, lahat nasa bundok na. Kasi lahat ng estudyante sa Phidias na pumupunta sa bundok pag minisyon, di nawala sa city. True, after 3 years, mas maraming Kristiyano sa bundok kaysa sa siyudad. At ang effect nun, tayo ang nagre-reap niya. Kita niya? No? Napasama po ako sa pag-mission doon, kaya natinawag ka, Tibuslot. Pag sinabing Tibuslot ng mga Nueva Vizcaya, mga doon, kapatid. Pero napakahirap po. No? Yung kinikwento ko po na wala kayong dalang Bible, ang dala nyo lang ay sardinas. Kahit na yung mumurahin sardinas. Pag nakita po yung binibigay, dudumugin kayo, lalo na ng mga lalaki. Tapos bubuksan yun, ibubuhos yung salsa, igaganon sa buhok. Tapos gaganon sa mga dalaga. Bango na sa na. Magsa-second look kayo ng mga dalaga. Ganon po sila. Yung mga taga-Nueva Vizcaya, ang tinatawid po namin nila Clem Guillermo ay 16 na ilog. Ang pinakamalalim ay hanggang dito. No? Kaya sulong-sulong po namin. No? Tapos makakakita kayo pagdating doon, makakita kayo na may mga hikaw na hanggang dito, mga puti, hikaw, lalaki. Yung pala mga headhunters yun. No? Yung pinakamaliit na dito sa spine, yun lang ang kinukuha nila. Pag umuwi yun, yayapang na kasi nakahubog siya ng ulo. Isang nakakilala sa Panginoon doon, ang hikaw ay umabot na hanggang sa hil. Ang anak niya, ang daming pulseras. Kasi sinto niya tinitrain na. Yung pulseras naman yun, yung pinakamalaki dito. Nung pala, nung oras na naglalakad kami dalawa ni Clem Guillermo, binabaril na po kami. Pero hindi pumutok yung baril. So, when we are open to the Spirit, even to that uttermost part of the earth, hindi tayo pababayaan ng Panginoon. Kaya lang, bago sila unahin muna natin. Doon naman yung sinasabi ng Panginoon, of the household mo niya. No? Kung tapos na yung household mo, dito household of faith, no? So, baka meron pa sa loob ng church na hindi pa talaga nakakakilala sa Panginoon o hindi pa nasusubukan yung lawak at lalim ng pagmamahal ng Diyos.
No? So, mga kapatid, sa Ezekiel, we read the words that express the sadness of God. Sa Ezekiel, pinadama ng Diyos ang lungkot niya. Kaya nga sabi niya na kaya wala akong makita na tatayo sa pagitan. No? When he found no one willing to stand the gap for his beloved Israel. What these words tell us today is that God is still seeking people to stand in the gap for His people. No? Ibig sabihin sa lahat ng nilalang. No? He still wants us to pray, to serve, and to be open to the Spirit for the needs of His people. No? So let us always strive to keep our senses open to Him, the instructions of God, and stand in the gap for others, not letting Satan enter the wall of our hearts and minds. Mga kapatid, nakapasok na si Satanas. Nararamdaman na natin yan. So let us be vigilant. Lalo na dito sa atin, mga kapatid, here at Sukat Evangelical Church. Ang tanong, will you step in and let God see in us that we are that church? His people whom He seeks to stand in the gap for His creation, our country, our church, and others. Tayo po ba yun? No? So we are representatives of our own organizations, of the church. No? So unahin natin dapat malaman ito ng lahat ng kaaniban ng Sukat Evangelical Church. And will we step in and let God see in us that we are that church or that people God is seeking to stand in the gap for His creation, our country, our church, and others. So sa pagkakataon ito, mga kapatid, tignan lang po natin yung i-play na video. Maaring familiar ito sa inyo, pero if you want to sing it in with your heart lang, huwag muna kayo. Pakinggan lang po natin.